Welcome back to my YouTube channel mga Lods. Meron naman akong ibabahagi sa inyo. At bago natin gawin ay shoutout natin sa lahat po ng ating mga kaibigan. Lalong-lalo na po kay Sir DIY Pinoy Technician Official, kay Sir Ricardo Bernardo, kay Master Edge, ganoon din kay Horseshoe TV, at saka kay Bolitrin, saka kay White Fury, kay Master Kois, kay Edwin Tech, at sa kay Inting Butingting, lalong-lalo na po sa ating mga kasamahan sa PTV Pinoy Technician Vlogger. Sa lahat po na hindi na shoutout, maraming salamat, pasensya na po. So dito, ibabahagi po natin yung ating video na ito para po sa kaalaman ng hindi pa po technician, at sa mga nag-aaral at gustong matuto, panoorin nyo ang video natin. Dito, bihira itong mga trouble noon, pero ngayon madalas na dahil sa mga bagong labas na mga electric fan, dahil low quality yung mga materials na ginagamit. So itong electric fan na ito, ang kanyang issue is umaandar naman, sabi ng customer, pero pag uminit nangangamoy sunog at humihinto. So ang ating titingnan dito, either yung coil, yung shafting, yung bushing, at yung capacitor. Yan lang po naman yung mga laman ng ating electric fan. So ayon sa customer na ganoon ay humihinto pag uminit at nangangamoy sunog. Habang nandito yung customer, binuksan natin, kaya ito kung nakita nyo, bukas na yung sa harap at bukas na rin po yung sa likod. At pinaamoy natin sa kanya, inamoy ko rin. So hindi naman amoy sunog yung kanyang coil. At pinaikot natin yung kanyang ilise, malambot naman po at may buwelo. Ayan o, kung makikita nyo, matagal luminto, kamay pa lang yung ating ginagamit. Ikutin natin uli, ayan. Tapos yung kanyang shafting at bushing, i-check natin sa pamamagitan ng galaw ng kanyang ilise, pataas, pababa, at pakaliwa, pakanan. So walang play, walang alog, hindi maluwag. Tapos ang susunod ay hihilahin natin paharap, itulak natin palikod. So kung mapapansin nyo, ayan o, wala siyang play, or hindi siya naglalaro, hindi siya umuurong o umaabante, parang sakto lang. Ngayon, ang ganitong mga trouble is pag uminit, umi-expand yung kanyang plastic spacer sa loob na nakalagay sa ating front and rear shafting, para po hindi siya gaanong umurong at hindi siya gaanong umabante. Meron siyang plastic spacer. So yung kanyang plastic spacer, pag uminit po yung electric fan, ay namamaga po yan at sumisikip, nasasakal yung ating rotor, kaya hindi siya makaikot. So habang tumatagal, tumitigas, kaya siya nangangamoy, pero hindi pa amoy sunog yung ating coil. Ngayon, ito yung ating gagawin. Hindi pa natin nabuksan, na-explain na natin. So para malaman nyo at makita, bubuksan natin, kasi ayan o, malambot naman siya. Para malaman nyo, i-plug in natin. Ayan o, number 1, mabilis na siya. O, diba? So ilagay natin sa ito, naka-off yan ha, naka-off. Okay, hinto natin. Ilagay natin sa number 1. Ayan o, mabilis, malakas ang hangin, diba? Number 2, ayan. At number 3, naririnig nyo ang paggaspas ng ilise sa hangin. So ibig sabihin po ay kondisyon naman yung kanyang motor, yung capacitor, kasi nga mabilis pa siya. Yan lang po yung kanilang sinabi, na pag tumagal, pag uminit ay huminto. So parang positive po yung ating sinasabi, dahil wala namang play, pataas, pababa, pakaliwa, pakanan. Ito lang yung hindi naglalaro pag inurong at inabanti natin. So yan po yung ating titingnan. Sa pagbubukas, luwagan lang natin ito clockwise at hilahin lang ito, tsaka ito counterclockwise naman. Okay, so ganyan. So bubuksan natin ang buo para matingnan natin yung ating plastic spacer. I-open natin yung kanyang housing para mapalabas natin ang rotor at mabawasan natin yung kanyang plastic spacer. So sa pagtatanggal, buksan lang natin ito, tanggalin lang natin itong 4 na screw. Tanggalin itong kanyang dito swing arm
at para matanggal natin. Okay, so ayusin natin. Tinanggal na natin siya sa kanyang stand at inilagay natin doon sa ating mesa para po makita ninyo yung ating gagawin at para maging maganda yung inyong pagtingin. Okay, zoom in natin para makita ninyo. Ayan. Tanggalin lang natin itong 4 na screw, hindi na natin ipakita. Natanggal ko na po yung 5 screw, yung sa swing arm at saka yung 4 na screw sa paikot. At hindi lang makikita pero ituturo ko na lang po. Itong sa loob, itong rotor, ayan siya, yung rotor ay medyo nakabaon ng kunti. So ibig sabihin para umatras siya or umurong, dito tayo magbabawas sa likod kasi kung makikita ko dito sa aking nakikita ay nakabaon ng kunti. Ibig sabihin tumaba siya at hindi na siya makagalaw. So tanggalin natin ito. Sa pagtanggal, dahan-dahan lang po para hindi matamaan yung ating coil. Alisin lang natin itong kapasitor muna para mahila natin. Isama natin itong kanyang coil sa pagtanggal para hindi mabaklas yung ating motor. Ayan o. Isama natin palabas. Okay, ayan, nasama na natin palabas. At lagyan lang natin ng sapin para po hindi masira yung coil natin. Ayan. At ito, hindi na tayo magbabaklas doon, hindi na natin tatanggalin yung pintura. Ito na lang. Kung makikita nyo dito, ilapit natin. Ito po, ayan o. Kung makikita nyo, tumaba siya. Ito, ayan o. Hindi makita. Okay. Ayan o. Tumaba yung dito, bandang dito sa hulihan. So ang gagawin lang natin is tanggalin natin or bawasan natin ito. Kaya makita mo naman oh, ayan oh, nagbakas na. Ibig sabihin po ay umiinit yung ating rotor. Ito, yung rotor umiinit. So kailangan lang natin oh, napakalinis, napakakinang pa oh, walang bakas. So bawasan natin dito, mga lods. Ito. Yan mga lods, nabawasan na natin. Ito yung ating binawas. Ayan siya oh. Oh, ganyan kakapal yung ating binawas. So ibalik natin siya dito. At ganun lang kadali yung ating pag-repair. Hindi tayo pinahirapan. Ito lang. Lagyan natin ng langis. Kasi basta buksan natin, langisan na lang natin. Ayan, nalangisan na natin. Lagyan din natin ng langis dito sa loob. Uulitin ko yung paliwanag yung paliwanag tungkol sa langis Yung langis kasi na nilalagay doon sa foam or sa bulak ay ang purpose noon para po hindi iinit yung bushing kasi merong langis. Parang yan na yung kanyang cooling system. Okay, yung nakapundong langis doon sa ating foam. Okay, nabalik na natin, nabawasan na rin. At atin na siyang alugin. Ayan oh, meron na siyang clearance. Kanina wala. Di ba? So dahil meron na siyang clearance ay hindi na ito sisikip. At kung tumaba siya uli, ganun pa rin yung gagawin natin. Baka tanungin nyo naman, hindi na lang palitan. Kahit palitan natin mga plastic ngayon, kung pwede natin yan lagyan ng metal bushing, yung bushing dito lang muna tayo.
Tapos, ito oh. Ayan, di ba malambot siya? Pukpukin na natin itong shafting. Ayan. Ayan oh, may buwilo na. Kahit na wala pang ilis sa kamay pa lang, ayan oh. Dapat ganyan, malambot siya. Wala namang problema sa iba dyan na gamit. Sa iba, basta yung pag uminit siya, umi-expand yung spacer na plastic doon sa shafting, kaya siya sumisikip. So nasolusyonan na natin at ito'y atin na lang asimbulin. Nakita nyo naman kanina, ito ay umaandar at maluwag naman at may buwilo. Ayan. So siniguro lang natin na baka asimbulin natin at may nasagi ako at hindi umandar, so ginawa natin ganyan. Itakip na lang ko na lang ito. Solve na ito, yun lang yung ganun lang kadali yung kanyang problem. Okay, so hindi ko na ipinakita yung paglinis ng mga alikabok. Ito ay atin na lang isarado. Itatama lang natin ito ang slot dito sa may pin. Balik na natin itong blade nut or profiler nut. Ito ay back over, ito ay profiler nut, at yung nut na inilagay natin kanina, yan po yung tinatawag na back grills nut. Okay. So ayan, dito. Nasarado na natin at paandarin na natin. Siyempre hindi na naman kailangan natin itong itesting ng matagal kasi umaandar naman ang unit na ito. Ang issue lang dito ay pag uminit umihinto. So alam ko naman ang dahilan na ito, ang kanyang plastic spacer sa may shafting tumataba or namamaga, kaya sumisikip, kaya binawasan natin ng medyo kinapala natin. Ayan, o di ba? So ito pandarin na natin. Number 1 pa lang yan. At ito yung number 2. At saka ito yung number 3. Di ba? At nagsiswing naman siya. Ayan. So solve na yung problem natin. At kung nagustuhan nyo ang video natin, pa-share naman po. Maraming salamat.